mismo ni Jambi Madrigal na sa kanya nga ang pa-contest sa Twitter at Facebook na may pa-premyong iPad. Nasa Cebu ngayon ang mga kandidato ng Team Pinoy para sa isang proclamation rally. Nagkanya-kanyang pangangampanya naman ang mga kandidato ng UNA o ng United Nationalist Alliance. Gayun din ang isang independent candidate. Live mula sa Talisay sa Cebu, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, katatapos lamang ng proclamation rally dito sa Talisay City ng Team Pinoy. Ito yung kauna-unahang pagkakataon na pumunta sa Cebu na isang vote-rich province ang Team Pinoy. Nagkaroon din tayo ng pagkakataon na ipakita kay senatorial candidate Jambi Madrigal yung litrato sa Facebook page niya kung saan ipinapakita yung isang pa-contest na sabi ng COMELEC ay illegal campaigning. Bagaman walang pinangalanan ng COMELEC, hindi nila sinabi na si Jambi ito. Tingnan natin yung mga Facebook page niya at tumutugma doon sa mga clue nito si COMELEC Chairman Sixto Brillantes. Hindi naman itinanggi ng dating senadora na sa kanya ang pa-contest na yon. Ma'am, konti lang. Ma'am, sa inyo ba yung raffle na to? Ma'am, is in your Facebook page? Palapitin mo na lang. Yeah? Ma'am, who are you from? Ma'am, Jimmy Sabel po. Ma'am, sabi ng COMELEC they're investigating this. Until I see the formal documents, I cannot comment. I will let my lawyers comment on that. Okay, thank you. Bagaman walang pinangalanan ng COMELEC, kinumpirma na mismo ni senatorial candidate Jambi Madrigal na sa kanya ang pa-contest sa Facebook kung saan may mapapanalo ng iPad. Tiniyak naman ng campaign manager nilang si Senator Franklin Drilon na susunod sila sa patakaran ng COMELEC. We have not been informed, but we will follow the rules. Okay, so our candidates will be the first to follow the rules. Kasama si Madrigal sa 6 na mga kandidato ng Team Pinoy sa isinagawang proclamation rally sa Talisay, Cebu. Si Pangulong Aquino dumating din para suportahan ang mga kandidato ng administrasyon. Sa isang open field sana gagawin ang proclamation rally nila, pero dahil sa ulan dala ng bagyong Krising, inilipat sa Tabunok Gym ang kampanya. Ito rin ang unang pagkakataon na nagsagawa ng proclamation rally ang Administration Coalition sa vote-rich na Cebu na may 2.5 million votes. Matatandaang dito nagsagawa ng proclamation rally ang UNA o United Nationalist Alliance sa pag-umpisa ng kampanya. Ang probinsya ng Cebu ay maituturing na baluarte ni Pangulong Noynoy Aquino noong 2010 presidential elections. Nakakuha siya rito ng 700,000 plus na boto. Siya yung pinakamaraming bilang na ibinigay ng kahit anumang probinsya sa buong Pilipinas. 400,000 yung margin o yung agwat niya sa pinakamalapit ng kalaban na si Gibo Chodoro na nakakuha lamang ng 300,000 plus na votes. Bagaman walang group sorting ng United Nationalist Alliance, naging abala naman ang ilan nilang miyembro sa pangangampanya. Sa isang paaralan sa Maynila, isinulong ni Mig Subiri ang advocacy niya sa kalikasan sa isang open forum. Si Jack Enrile naman nakipagpulong sa lokal na pamahalaan kasamang isang grupo ng kababaihan sa Muntinlupa. Nagtungo naman sa South Cotabato at sa Iloilo City si Nancy Binay. Nagsalita naman sa harap ng mga guro si Makabayan senatorial candidate Teddy Casino at nanawagan ng dagdag sahod ng mga gurong magsisilbi sa darating na eleksyon. Wala namang nakaschedule ngayong araw na pangangampanya ng iba pang mga kandidato. Jessica, yung mga senatorial candidates ng Team Pinoy ay mananatili pa rin sa Cebu dito, no? Hanggang bukas sa Liloan ay meron silang schedule ng isang proclamation rally ulit kasama si Pangulong Noynoy Aquino. Jessica? Okay, Joseph, clarification lang. It looks like tama ba yung nakita ko sa video mo na parang nung una ayaw kang kausapin ni Senator Madrigal? Kinonfront kasi natin pagdating niya dito, no, may sinend yung office natin ng picture na nakita natin doon na nagko-correspond doon sa Facebook page niya kung saan ipinapakita yung alleged pa-contest na nire-refer ng COMELEC. Now, we have that photo and nung pagdating niya rito ay ipinakita natin siya and our question was kung sa inyo itong pa-contest na to. And she said yes. At sinabi niya na parang unless I see the formal complaint or formal notice from the COMELEC ay hindi muna siya magpakomento at pababayaan niya yung kanyang mga abogado na magsalita tungkol sa issue na yan, Jessica. Okay, pero in fairness, sinagot ka rin naman niya. Kaya lang, klaro na inamin niya na sa kanya yung pa-contest na yon. Ganun ba yon? Well, dun sa level na sa kanya kanina, no, sinabi niya na sa kanya yung pa-contest na yon, Jessica. But then again, pwede naman sabihin later on, we would know kung ano magiging excuse ni dating Senator Madrigal. Pwede rin naman kasi na staff or some concerned citizen. In fact, sabi nga ng LP, ay they want to find out if
personally ay si dating Senadora Jamie Madrigal yung namamahala ng pag-contest na yun, Jessica. Kasi yung nature ng social media, alam naman natin na somebody else can handle a social account, Jessica. Okay, but dun sa report ni Tina, if I remember correctly, mukhang personal Twitter account daw ni Jambi yung naka-link ba doon or something? In which case, the COMELEC will make a determination na kung halimbawa kailangan na-establish na sa kanya yon at kailangang ipakita na for overtime, no, kasi makikita naman yan sa nature ng mga Twitter or mga tweets, no, na kung personal yung mga inilalagay ng mga tweets doon sa account na yon. So I think that the COMELEC will establish kung kanino talaga yung account na yun and will make a judgment after determination, Jessica. Okay, we will wait for her side. Yung mas malinaw at hindi yung makaupo siya at magbigay ng mas malinaw at mas mahabang paliwanag kung kinakailangan about this issue. In the meantime, let's talk about Cebu. Interesting ito kasi you pointed out na nung huling election 2010, panalo dyan si Pangulong Noynoy Aquino. Pero we also know na way back nung presidential campaign involving former President Gloria Arroyo, Cebu ang nagbigay ng 1 million votes kay President Arroyo at that time. And then interesting na naman siya for election 2013 because yung governor nila, si Governor Gwen Garcia, is with the side of Una. Ano kaya ang magiging, paano kaya magtitip yung balance ngayon dyan? Dahil ang Cebu is one of the pinaka-vote-rich na provinces sa ating bansa. In fact, Jessica, siya yung pinakamaraming boto, 2.5 million registered voters. So talagang battleground dito, no? Yes. Interesting, kasi kanina ay andito yung vice governor, na acting governor actually, si Agnes Magpale because suspended itong si Cebu Governor Gwen Garcia. At tingnan natin kung paano magpe-play out because nauna yung una rito na mag-proclaim and during this time naman itong LP or Team Pinoy at nakita rin naman natin na mga may supporters and in fact yung Cebu ay sabi nga natin nag-deliver for then Senator Noynoy who ran for president who eventually won by a wide margin, 400,000 yung ibinigay na edge nitong Cebu sa kanya. So tingnan natin yung magiging politika kung malakas yung hawak ng halimbawa na Team Pinoy sa local government that can spell the difference for the party, Jessica. Okay, so in the meantime, interesting to watch Cebu, question mark kung ano magiging resulta dyan sa May sa 2013 elections. Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.